Tia, tama na po. Nasasaktan na ako. Malakas na sigaw ni Lila habang pilit tinatanggal ang kamay ng kanyang tiya sa buhok niya. Sumagot naman ito. Walang hiya ka? Makati ka? Ang landi-landi mo? Manang-mana ka sa nanay mo. Ang dami mo nang naging boyfriend dito sa lugar natin. Pati asawa ko, lalandiin mo pa pagkatapos kitang kupkupin? Naiiyak na si Lila. Ano namang gagawin niya sa asawa ng kanyang tita? Ni hindi niya nga gusto ang manyak na yon. Aminado siyang malandi at marami na ring naging boyfriend. Pero hindi siya mga agaw. Hindi siya kabit. Si Lila, Rosa at Mina. Ang tingin ng mga tao sa kanila, puro mga malalanding kaladkarin. Masyado kasing conservative sa lugar nila. At hindi nagugustuhan ng mga ito kapag bulgar silang manamit. Ano bang magagawa nila kung maganda sila at magandang magdala ng mga damit? Wala silang nakukuhang pagmamahal, kaya puro na lang din sila boyfriend. Pero palagi lang din naman silang niloloko kasi katawan nga lang ang habol. Hindi na virgin si Lila, pero isa lang ang nakakuha sa kanya. Ang first love niya lang na niloko siya. Ganoon din sina Rosa at Mina. May mga naging boyfriend silang sumunod, pero kapag nalalaman na agad nila ang pakay, bibitaw na agad sila. Yon ang hindi maintindihan ng mga mapanghusga nilang mga kapitbahay sa pagiging bulgar nila. Pero hindi na lang nila dinadamdam. Sa kanila, wala rin namang nakikitang magseseryoso sa kanila sa lugar na yon. Sino ba silang tatlo? Wala naman silang maayos na pamilya. Inaayawan sila ng mga pamilya ng mga naging boyfriend nila. Dahil basura ang tingin sa kanila at walang pamilya na dadagdag kahit isang lupain sa mga ito. Lumayas ka rito! Ahas ka! Sigaw ng tita niya habang pilit na kinakaladkad si Lila palabas ng bahay. Sa galit, binato nito ang mga gamit ni Lila. Mga damit, tsinelas at kung ano-ano pang sa kanya. Naiiyak si Lila habang sinusuong ang init ng araw sa labas. Tinipon niya ang mga damit, nanginginig sa takot at kahihiyan. Pinagtitinginan siya ng mga kapitbahay na may halong pagkasuklam at chismis. Halos gusto niya na lang lamunin ng lupa. Lila! Tawag ni Rosa mula sa kabilang kalsada at halatang nagmamadali. Kasama nito si Mina. Uy, ano to? Grabe naman kayo, Aling Grace. Sinasaktan at pinapahiya niyo ang pamangkin niyo. Yung botsog niyo namang asawa yung bastos. Ang dami nga niyang babae dun sa kabilang kanto. Kung may malandi dito, yung asawa niyong bubotang talong. Sabi ni Rosa at sinubukan siyang ipagtanggol. Nanginginig na tumayo si Lila. Tama na, Rosa. Umawat na rin si Mina at hinila ang nagwawalang si Rosa. Sa kanilang tatlo, si Rosa kasi ang pinakapalaban. Malambot ang puso pero kapag may nadehado kahit isa sa kanila, talagang hindi nagpapatawad. Matalas din ang bibig. Nagpatuloy pa si Rosa na parang ewan. Babaerong asawa mo, Aling Grace. Ang sabihin mo, naghanap ka lang ng dahilan para mapalayas ang kaibigan namin. Pangit ng ugali mo, kaya ka pinagpapalit eh. Huwag sana kayong maging masaya. Ang papangit ninyo. Iyong-iyo ng talong na bubot ng asawa mo. Isubo mo hanggang mabilaukan ka. Muntik nang masampal ng tiya ni Lila si Rosa. Kaya hinila na agad nila ni Mina. Nagmamadali silang tatlo na makalayo sa bahay. Nang tumigil sa kanto, bumili ng malaking plastic si Mina sa tindahan. Tinulungan siya nitong ilagay doon ang mga gamit niya. Rosa, sana hindi mo na pinatulan yon. Malumanay na saad ni Mina. Bakas pa rin ang inis sa mukha ni Rosa. At ano, hahayaan na lang ang kaibigan nating apihin? Visit siya. Ayaw munang tingnan na asawa niya yung bastos at mali. Kapag lalaki ang mali, parang wala lang. Inaasahan naman kasi. Kapag babae, sasabihin higad, malandi, ahas. Mga walang hiya sila. Hanggang elementary lang ang natapos natin. Pero mas may utak pa yata tayo sa mga yan eh. Nagkatinginan sila ni Mina.
Nagpapasalamat naman si Lila sa pagtatanggol ng mga ito. Pero ayaw niyang madamay ang kanyang mga kaibigan. Gulo naman niya yon, kaya nahihiya siyang madamay pa ang mga ito. Salamat sa inyo, wika ni Lila at medyo kumalma na sa pagluha. Ngumiti si Mina. Doon ka muna sa bahay, doon din matutulog si Rosa. Lasing na naman yung tatay niya eh. Baka sapakin na naman siya. Naglakad sila papunta sa tricycle. Tahimik silang tatlo sa loob at bawat isa sa kanila may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Si Lila, problema ang kanyang tiya na tanging kumupkup na lang sa kanya. Si Mina, pumanaw na ang ina at namomroblema kung saan pupunta. Galing lang kasi sa kabit ng nanay nito ang bahay kung saan ito nakatira. Problema kasi babawiin na ng tunay na asawa. Habang si Rosa, palaging punching bag ng ama nito kapag lasing. Nang makarating sa bahay ni Mina, hinayaan siya ng mga ito na maligo at mag-ayos. Paglabas niya, naghahain na si Mina. Isang lata lang ng sardinas ang ulam nila at hati-hati sila roon. Hindi na talaga tayo naubusan ng problema, no? Saad ni Rosa habang nakakamay na kumakain. May pasapa sa kaliwang mata. Magaganda naman tayo. Saka umaasa lang naman tayo na may mga boyfriend na magtatanggol sa atin at iaahon tayo sa hirap. Kaso wala eh. Baka talagang pangkalad ka rin lang ng ganda natin. Napabuntong hininga si Mina sabay abot ng yelo kay Rosa. Ilagay mo sa pasa mo. Hindi mo iniindang sapak ng tatay mo. Kung hindi ka pa tumapat sa liwanag, hindi ko pa makikita. Sa mga problema natin ngayon, hindi lalaki ang tingin kong solusyon. Nakakapagod na. Hinuhusgahan tayo ng mga tao rito. Pinapalayas na rin ako dito sa bahay. Hindi ko na alam kung saan pupunta. Tahimik lang si Lila habang kumakain. May point nga naman si Mina. Kulang na lang isuka na sila ng mga tao sa lugar nila. Hindi naman sila sobrang samang tao. Nagmamahalang naman sila. Umaasa lang sila pero para bang mga salot sila sa tinuturing na perpektong mundo ng mga ito. Nang matapos kumain at makapaglinis, humiga na lang silang tatlo sa kama. Yakap-yakap pa siya ni Rosa at handa nang matulog. Pero hindi siya makatulog sa dami ng mga iniisip. Sa labas, may mga bata pang maiingay at may aso na tahol ng tahol. Ang lungkot ng mga buhay natin, no? Saad ni Mina nang magkatinginan sila. Madalas akong napapaisip, bakit hindi na lang tayo katulad ng ibang tao na maayos ang buhay? Napakagatlabi si Lila. Iniisip ko rin yan. Naawa nga ako sa ating tatlo. Umismid naman si Rosa. Hay nako, huwag kayong maawa. Magaganda pa rin naman tayo. Sadyang malupit lang ang mundo para sa ating tatlo. Naninikip ang dibdib ni Lila. Tama ang dalaga. Malupit ang mundo para sa kanila. Bata pa lang sila, puro hirap na ang kanilang dinanas. Himala nga na nakakatawa pa sila. Siguro dahil gaano man kasakit, kahit kaunting saya lang, hahanapin pa nila para lang hindi pa sumuko sa buhay. Napabuntong hininga si Lila. Iniisip ko ang Maynila. Nandun daw kasi ang tatay ko. Nabuntis ang nanay ko nang maging katulong, di ba? Mayaman ang tatay ko pero hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Hindi ko rin naman alam kung anong pangalan niya. Manila? Napangisi si Rosa. Uy, gusto niyo bang tumakas? Doon na lang tayo magsimula ng bagong buhay natin. Gusto ko ron pero kailangan ng lakas ng loob. Hindi rin naman kasi natin alam ang haharapin natin sa Maynila. Saad ni Lila. Malaking syudad ang Maynila. Pero pinapangarap niyang makapunta. Ang alam niya, may magagandang lugar doon. Hindi ko na rin matiis dito, sabi naman ni Mina sa mababang tinig. Wala rin naman akong ibang pupuntahan. Nag-iipon na nga lang ako. Medyo malaki na naman ang ipon ko para makabiyahe ng malayo. Tinitingnan ko na lang ang hinaharap ko rito. Pero puro kawalan ang nakikita ko. Nang gabing yon, nagdesisyon na silang umalis na tatlo. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng tadhana. Pero habang sama-sama silang tatlo,
Alam ni Lila na magiging okay pa rin ang lahat. Nag-ipon lang sila ng tingin nilang sapat na pera. Nang mayroon na, doon na sila nagdesisyon na maghanda para sa kanilang pagluwas. Tig-iisa lang sila ng bag na dala. Lahat sila kinakabahan, pero mas okay nang umalis sila sa lugar nila kaysa manatili pa roon. Nang makarating sa terminal, sumakay na agad silang 3 sa bus. Doon sila sa pangtatluhan na upo para tabi-tabi pa rin sila. Si Lila sa may bintana. Tinapik ni Rosa ang braso niya at may nginuso. "Lila, tignan mo yung kuya sa kabilang upuan. Ang gwapo." Napalingon naman siya roon. "Rosa, ewan ko sa'yo. Hanggang bas, nadala mo pa yung kalandian mo. Hindi ka naman seryoso. Huwag kang tumingin. Baka isipin pa niyan pinag-uusapan natin." Binatukan ni Mina si Rosa. Natawa na lang si Lila. Kahit saan yata sila magpunta, hindi mawawala ang kakulitan nilang magkakaibigan. Pero ngayong aalis sila sa lugar na nanghuhusga sa kanila, sana ay makahanap naman sila ng kasiyahan. Maya-maya ay umandar na ang bus. Naningil na rin ang konduktor. Dahil maaga pa naman silang umalis, kaya yon at nakatulog silang 3 habang yakap ang mga gamit. Nagising na lang sila nang mapansin na aalog-alog ang bus na nasakyan nila. Unang nagsalita si Rosa. "Grabe namang alog yan. Yumuyugyug ng dede ko dito. Tumatalon-talon ng puwet ko. Baka buntis na ako pagkababa ko rito sa bus ninyo, Manong." Sinaway agad ito ni Mina dahil may natawang ibang nakarinig na pasahero. Samantala, tawang-tawa naman si Lila kahit kagigising pa lang. Sa kanilang 3, si Rosa talaga ang walang preno at walang filter ang bibig. Si Mina ang tahimik at medyo mahinhit. Si Lila, neutral lang palagi. Minsan kalog at minsan ay tahimik. Medyo mahaba pa ang biyahe, kaya tahimik muna silang kumain ng baon nilang kanin at adobong manok na may hard-boiled eggs. Salo-salo sila sa isang malaking baunan at kutsara. Wala na silang pakialam kung matikman ang laway ng isa't isa. Ganoon na silang 3 simula mga bata pa lang. Para na silang magkakapatid. Nang matapos kumain, tinanaw na lang nila ang labas at tiningnan ang mga nadadaanang billboard. Doon nila na-realize na malapit na talaga sila sa bababaan nila. "Ano kayang magiging buhay natin dito, no?" Tanong ni Lila at napapatingala sa mga establishmento. "Alam kong maganda ang Maynila, pero alam kong may laylayan din ang ganda nito. Doon tayo bagay at hindi sa malalaking building na nakikita natin ngayon." Pagbaba nila ng bus, agad sumalubong ang init ng Maynila at ang maingay na kalsada. Mabigat sa dibdib ang pakiramdam ni Lila. Para bang may nakaabang na hindi maganda. Ngunit sa gitna ng pagod, gutom at kaba, nagpakatatag silang 3. Sila na lang ang magkakampi. Kaya sa isa't isa lang din sila kukuha ng lakas. "Welcome to Manila," sabi ni Rosa habang tumitingin sa paligid. "Grabe, ang laki talaga. Parang ibang mundo." "Parang hindi ako makahinga," bulong naman ni Mina. "Sobrang dami ng tao." Humigpit ang hawak ni Lila sa kanyang bag. "Tara na, kailangan nating humanap ng matitirhan bago magdilim." Naglakad sila ng naglakad. Bit-bit ang mabibigat nilang bag at pagod na katawan. May mga dorm na nakita pero sobrang mahal. May iba namang mukhang delikado at parang tinitirhan ng 10 tao sa iisang kwarto. Pinagpapawisan at nanghihina na sila nang may lumapit na babae. Maikli ang buhok nito, nakadress at may hawak na walis. "Anong hanap ninyo? Renta? May alam ako." Nagkatinginan sila. Kahit pagod na, hindi sila basta-bastang nagtitiwala. Pero mukha namang maayos ang babae. "Magkano po?" tanong ni Mina. Sinabi sa kanila ang presyo. Mura na yon para sa kanilang 3, kaya naging interesado agad sila. "Maliit pero malinis. May tubig, may kuryente. Safe sa gabi. Malapit pa sa palengke at sa terminal. Gusto nyo tingnan?"
Tanong pa ng babae. Ako nga pala si Emma. Galing kayong probinsya. Halatang mga probinsyana kayo. Tumango naman silang tatlo. Uy, bulong ni Rosa. Mukhang jackpot ah. Inihatid sila nito sa isang lumang bahay. Sobrang liit, halos isang kama lang ang kasya at maliit na lamesa. Pero may bintana at hindi amoy usok o basura. Nagkatinginan silang tatlo. Alam ni Lila na pare-pareho sila ng desisyon. Mas okay na mayroon kaysa wala. Kunin na po namin, nakangiting sabi ni Mina. Nagbayad sila ng paunang renta. May pinapirmahan din sa kanilang kontrata. Para raw yun sa upa ng bahay nila para sa 1 taon. Hindi naman nila masyadong naiintindihan kaya hindi na nila binasa. Bago umalis si Emma, bigla itong nagsalita. Gusto niyo ba ng trabaho? Para may pambayad kayo agad. Sa umaga, pwede kayong pumasok. Nagliwanag ang mata ni Rosa. Ay ate, totoo ba? Anong trabaho? Massage, spa. Dito lang sa kabilang kanto. Marami namang babae ron. Madali lang. Kung hindi pa kayo marunong tuturuan naman kayo. Napakagat-labi si Lila. Hindi sila marunong, oo, pero trabaho pa rin yun. Wala namang trabahong hindi na pag-aaralan. Kaya baka matuto silang tatlo, magiging masahista pa nang wala sa oras. Kailangan nila ng trabaho, ubos na rin kasi ang mga ipon nila. Kaya labis ang pasasalamat nila sa nakilala nila na si Emma. At least, hindi na sila mahihirapang maghanap. Sa mga lumipas na araw, nag-adjust muna sila roon. Hanggang isang umaga, bago pa magliwanag ang araw, kumatok si Emma sa pinto nila. Tara na, iahatid ko na kayo. Hindi pa sila nag-almusal, ni hindi pa man lang sila nakapag-ayos ng todo. Naglakad lang sila sa makitid na eskinita hanggang makarating sa isang gusali na may malaking spa and relaxation na signage at pink na LED lights. Maganda sa labas, makintabang sahig at mabango ang reception area. Pero may kakaiba. Hindi maintindihan ni Lila kung para saan ang kaba na nararamdaman niya. May nakita siyang mga lalaking nakaupo sa gilid na mukhang mga kliyente roon. Pabulong na bumulong si Lila sa mga kasama. Bakit puro lalaki ang mga customer dito? Sumagot naman si Rosa. Baka naman may mga babae rin. Nasa loob lang. Lumapit ang isang babae na may makapal na makeup. Naka-tube at maikling palda. Halos lumabas ang dibdib nito sa suot. Bulgar silang manamit pero mas may ibubulgar pa pala ang babaeng kaharap nila. Kayo ba yung sinabi ni Emma? Tanong nito at tiningnan silang tatlo mula ulo hanggang paa. Aba, ang gaganda nga at mga bata pa. Baguhan kayo? Huwag kayong matakot, tuturuan ko kayo. Hinila sila papasok sa hallway. Sa magkabilang gilid, puro pintuan. May mga lalaking lumalabas at nag-aayos ng pantalon. Kinabahan agad si Lila. Teka, bulong niya. Bakit ganito? Pinasok sila sa isang kwarto. May kama roon, amoy lotion sa loob, may kortina at may dim na ilaw na kulay pula. Teka, bulong ni Lila. Parang hindi naman ito pang massage. Ngumiti ang babae na parang pinaka-boss doon. Eto ang trabaho. Pang adults pa. May masahe, yes. Pero may dagdag, extra service, alam nyo na, mas malaki ang kita doon. Napamulagat si Mina. Ate, hindi po kami pumayag sa ganito. Hindi po namin kaya yon. Kumunot ang noo ng babae at tumawa ng may pangmamaliit. Kaya nyo yan, mga bata pa kayo. Maganda, bagay kayo rito. Hindi ate, mariing sabi ni Rosa. Hindi kami pokpok. Isang mabilis at malakas na sampal ang iginawad kay Rosa. Agad siyang lumapit dito. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Ako si Violet. Ako ang hinayaan ng may-ari na mamahala dito.
Walang tumatanggi dito, sigaw nito. Malakas na sumigaw si Lila. Aalis na kami rito. At bago pa man makailag si Lila, nakatanggap din siya ng sampal. Sa sobrang lakas, napaupo siya sa sahig. Tumahimik ka. Akala mo kung sinong malinis. Mga basag na naman yung mga katawan nyo. Perfect kayo rito. Ito ang trabaho nyo. Kapag hindi kayo sumunod, iuutos ko sa mga tauhan ko na saktan kayo lalo. Saad ni Violet. Nanginginig si Lila habang hawak ang pisngi. Hindi po kami bayarang babae. Umangat ang kilay ng may-ari. Ayaw ninyo? Bawal umalis dito nang hindi nagbabayad. May utang na kayo sa akin. Ano pong utang? Nanginginig na tanong ni Mina. Si Emma, binenta niya kayo sa akin. Kaya pakikinabangan ko kayo. Nagkapirmahan na nga kami at pumayag kayo, hindi ba? Nanginig si Lila. Hindi na niya napigilang umiyak. Hindi yun ang buhay na ginusto nilang tatlo. Hindi siya makapaniwalang doon sila babagsak. Hindi trabaho ang napala nila. Bitag yun. Bitag para gawin silang mga bayarang babae. Tumayo si Lila, nanginginig sa galit, takot at panghihina. Ayoko rito. Paalisin niyo kami. Hindi kami papayag. Sinabunutan siya ni Violet. Isang malakas pang sampal ang dumapo sa kanya. Pilit na pumapagitna si Mina, kaya nasasaktan ang kaibigan niya. Tumigil ka! Dito, lahat sumusunod. Lumingon si Violet sa dalawang lalaki na tauhan nito. Isara niyo ang pinto. Tiyaking walang makakalabas. At doon nila nakita na may mga babaeng nakasilip mula sa ibang kwarto. Maputla, may eye bags, may mga pasa at mga umiiyak. Na para bang mga babaeng lumabag sa kagustuhan ni Violet kaya nandoon. May mga babaeng dumaan at napatingin sa kanila. May isang umisi at napailing. Sumunod na lang kayo para hindi kayo masaktan. Hindi rin naman kayo makakatakas dito. Magiging pokpok na kayo. Mag-enjoy na lang kayo. At least kumikita. Napahawak sa dibdib si Lila. Nanghihina siya. Napaiyak na lang silang tatlo. Gagawin pa silang parausan doon. At hindi sila palalabasin ng lugar na yon. Wala silang nagawa kundi sumunod sa mga utos. Mag-aalas 8 na ng gabi pero parang hating gabi na para kina Lila, Mina at Rosa. Nakaupo silang tatlo sa gilid ng maliit na bodega sa likod ng spa. Isang sulok na walang ilaw kundi ang pumapasok na mapulang glow mula sa hallway. Tahimik ang paligid pero sa bawat pagsipol ng aircon at bawat iyabag ng mga bantay sa labas, napapatalon sila. Hindi ko na kaya, bulong ni Mina, nanginginig habang yakap ang sarili. Kapag may lalaking dumadaan sa harap ko, parang hindi ako makahinga. Pakiramdam ko kukunin tayo. Pumikit si Lila at pilit pinipigilan ang luha. Ayoko rin. Ayoko na rito. Pero hindi nila tayo palalabasin. Tulalan naman si Rosa na madalas ay matapang. Tahimik na lang at namumutla na. Nakikita niyang ganoon si Rosa pagkatapos saktan ng tatay nito. Tumingin sa akin yung lalaki kanina. Mahinang sabi ni Rosa. Para akong pinipilas habang nililinis ko yung kwarto. Ang dumi ng tingin niya. Lila, ayoko na. At doon ito tuluyang napahagulgol. Niyakap nila ni Mina ang kaibigan nila. Isa't isa lang talaga ang mga tangi nilang karamay. Hindi tayo papayag, sabi ni Lila kahit kinakabahan na. Hindi nila tayo kayang ilak dito habang buhay. Tatakas tayo. Napatingin si Mina at puno ng takot. Pero paano? May mga bantay sa pinto. May lock sa likod. Kahit ang bintana may rehas. Bahala na, sagot ni Rosa at pinunasan ng luha gamit ang damit. Hindi ako papayag na dito tayo mamamatay. Hindi pa man sila nakakapag-isip ng plano, biglang bumukas ang pinto. Ikaw, turo ng tauhan sa kanya. Shift mo na. Hinihintay ka na ng customer. Nanlalamig ang buong katawan ni Lila. Hindi ko kaya. Huwag kang maingay. Singhal ng tauhan. Tumayo ka na.
Tumayo si Lila pero nanginginig pa rin. Humarang si Mina sa kanya. Pwede ako na lang muna. Huwag mo na si Lila. Nahihilo pa siya. Sumasakit ang dibdib niya. Baka himatayin siya sa loob. Binulyawan ng tauhan ang kaibigan niya. Walang palit-palit. Siyang nakaschedule. Dahil sa kaba, hindi napigilan ni Lila ang pag-iyak. Ayoko po. Please, ayoko. Napatingin ang tauhan sa hallway at natakot na may makakarinig. Hinawakan nito si Lila sa braso at biglang sinabunutan. Ayusin mong sarili mo kung ayaw mong masaktan. Sinigawan ni Rosa ang tauhan na humihila sa kanya. Pero agad dumating ang mga bantay at malakas na itinulak si Rosa. Anong kaguluhan to? Malamig ang boses na tanong ni Violet. Pasaway ang mga bagong to. Akala mo kung sinong malinis? Kunin mo nga lahat. Dalhin mo sa manager's office. Nandun si boss. Pagpasok nila sa opisina, nandoon na ang may-ari na lalaki at may hawak na sigarilyo. Anong reklamo nyo? Naglakas loob magsalita si Lila. Please, ayaw po namin sa ganitong trabaho. Hindi po namin kaya. Gusto naming umalis. Tumawa ang may-ari. Tapos, lalabas kayo dito at magsusumbong. Magwawala sa kalsada. Sisirain ang negosyo ko. Hindi po. Nanginginig na sagot ni Lila. Hindi po kami magsusumbong. Gusto lang naming umuwi. Hindi kayo uuwi. Walang pasikot-sikot nitong sabi. May utang kayo. May kontrata kayo. At kung gusto nyong mabuhay ng hindi pilay ang katawan, sumunod kayo. Simple lang yun. Napaiyak si Lila. Bakit nyo kami ginawang ganito? Hindi naman kami masamang tao. Hindi kami pokpok. Illegal tong ginagawa ninyo. Ngumisi ang may-ari. Wala akong pakialam. Tingin ba ninyo sa sarili nyo mga malilinis? Mga bata pa kayo pero halata namang mga gamit na yung mga katawan nyo. Mukha kayong malalandi kaya alam ko na pagtagal, kaya nyo ring sikmurahin ang trabahong to. Hindi na siya nagsalita. Napagtanto ni Lila na bingi ang mga tao roon sa kanilang mga panaghoy. Kahit magmakaawa pa siya ng matindi, hindi sila pagbibigyan na makatakas. Simula ng gabing yun, wala na silang nagawa kundi gawin ang trabaho na yon. Mas lalo lang silang nasasaktan kapag kumukontra sila. Kaya ang tangi na lang nilang nagagawa ay ang sumunod. Makakaalis pa kaya tayo dito? Tanong ni Mina habang kumakain silang tatlo. Hinawakan ni Rosa ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Naghahanap pa rin ako ng paraan. Makakaalis tayo rito. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Nangilid ang mga luha ni Lila. Umaasa pa rin naman siya na makatakas sila doon. Ayaw niyang mabilanggo sila sa buhay na hindi naman nila ginusto. Isang madaling araw, gising pa silang tatlo. Hindi rin mapakali si Rosa. Hindi ito matahimik hanggat hindi sila nakakaisip ng paraan kung paano makakalabas sa lugar na yon. Ngayon na tayo tumakas, malinaw na bulong ni Rosa. Nanlaki naman ang mata ni Lila. Ha? Rosa, paano? Itinuro ni Rosa ang likod ng lababo. May maliit na bintana. Kasyang mga katawan natin. May butas ang screen. Kung maabot ko, kaya kong tanggalin. Kapag natanggal, pwede nating itulak kaunti yung rehas. Hindi solid kaya feel ko kaya ko. Kung mabuksan natin yon, may eskinita sa likod. Matarik pero pwede. Humigpit ang hawak nila ni Mina sa isa't isa. Hindi nila alam kung ano ang nasa labas. Pero mas okay ang hindi alam kaysa manatili sila roon. Dahan-dahan silang lumapit sa maliit na bintana. Dahan-dahan para hindi makagawa ng ingay. Parang bawat hakbang ay pwedeng mag-ingay at gumising ng halimaw. Kumapit si Lila sa rehas. Gumalaw yon ng kaunti. Ayan, baka pwede. Hinila nila ni Rosa. Nanlaki ang mga mata nila. Tiningnan nila ang mga bantay sa unahan na nakahilig pa rin at mukhang nakatulog na. Malapit na nilang matanggal yon, kaso nagulantang sila sa sigaw ni Mina. Yun naman pala, sinabunutan na ito ng isang bantay at binalibag sa sahig. Sobrang lapit na nila,
Nabuksan na nila ang rehas. Nakasampa na nga si Rosa. Pero naabutan pa rin sila. Makakatakas na sana si Rosa, pero bumalik pa rin ito dahil hindi sila kayang iwan. Wala nang magawa si Lila, kundi ang umiyak na lamang. "Mga walang hiya kayo!" sigaw ng tauhan. Hinila silang tatlo sa braso, sa buhok, sa damit. "Ang lakas ng mga loob niyong tumakas dito!" Nagsisigaw sila pero walang dumalapit. Kahit may ibang babae sa hallway, takot na makialam. "Bitiwan niyo kami!" Nagmamakaawa si Lila. Umiiyak at humihikbi na. "Parang awa niyo na. Ayaw namin dito. Kuya, please, huwag niyo po kaming sasaktan." Sigaw ni Mina. "Hindi na po namin uulitin." Pero walang awa ang mga ito. Hinila sila papunta sa opisina. Tinulak sila kaya sabay-sabay silang bumagsak sa sahig. Lumabas ang may-ari na galit na galit. Hinawakan nito ang barandilya ng mesa at tumingin sa kanila na parang basurang naiwan sa kalsada. "Simula ngayon, hindi na ako magpapatawad. Subukan yung tumakas ulit at baka hindi na kompleto ang bilang nyo sa susunod." Paglabas ng may-ari at mga tauhan, naiwan silang tatlo sa sahig at halos hindi makagalaw sa takot. Malalim ang paghinga nila at tuloy-tuloy lang sa pag-iyak. Niyakap sila ni Mina. "Lila, Rosa, sorry. Sorry talaga. Hindi tayo bibitaw." Bulong ni Lila sa pagitan ng paghikbi. Hindi dito matatapos ang buhay natin. Hindi tayo papayag." Bulong ni Rosa at hinaplos ang mga mukha nila. "Kahit ilang beses nila tayong pilitin, tatayo tayo. Makakaalis din tayo sa impyernong to. Magkakasama tayong lalaban." At doon, kahit nasa pinakamadilim silang lugar, nagkaroon sila ulit ng pag-asa. Hindi pa sila tapos, hindi pa yon ang katapusan nila. Kinabukasan, pinilit silang magtrabaho. Pinipikit na lang ni Lila ang sariling mga mata kapag may bagong customer sila. Diring-diri na siya sa kanyang sarili. Naisip niya na maaaring ganoon din ang mga nararamdaman ni Mina at Rosa. Kaya kapag naaalala niya yon, nagkakaroon siya ng lakas na loob na maniwala pa na may pag-asa sila. "Mga sir, wag po dyan. Private area po," sigaw ng manager. Pero may kumalabog. Natigilan ang customer na sinisimula na siyang hubaran. Agad naman siyang lumayo rito at pumunta sa sulok ng silid. "Search the rooms! May tip tayo! Trafficking!" Bulalas ng isang lalaki. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari sa labas. Hanggang sa may narinig siyang sigawan ng mga babae. Mabilis na lumabas si Lila. Hinanap si Mina at Rosa na natataranta na rin. "Anong nangyayari?" Gulat na tanong ni Mina at bakas ang takot. Umiling si Lila. "Hindi ko alam. Mukhang may raid." May malakas na sipa sa pinto sa dulo ng hallway. Nagkaroon muli ng sigawan. May mga tumakbong babae. May lalaking sumigaw. "Huwag kayong tatakbo! Mga pulis kami!" Tumayo si Rosa. "Pagkakataon na natin to. Tayo na." Pero nanghina ang tuhod ni Lila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo palabas o lumapit sa mga may baril. Parehong nakakatakot lahat ng pagpipilian nilang magkakaibigan. "Rosa, baka maparusahan tayo." Umiiyak na sabi ni Lila. "Sasama tayo sa mga pulis," sabi ni Rosa, nagpupumilit na maging matapang kahit nanginginig na rin. "Bahala na, basta magkakasama tayong tatlo. Patunayan nating biktima lang din tayo rito." Humawak sila sa kamay ng isa't isa. 3 kamay, 3 puso, 3 taong pagod pero buo kahit papaano. Sa gitna ng kaguluhan, may papalapit na mga flashlights. "Dito, may 3 rito." Parang sumikip ang dibdib ni Lila sa sobrang kaba. Napaluhod ulit si Mina habang nanginginig. Lila, baka hulihin nila tayo." "Hindi," sabi ni Rosa, tumayo sa harap nila na para bang ito ang pinakamalakas.
Hindi tayo kriminal. Wala tayong ginawang masama. May 2 pulis na pumasok sa hallway. Ang liwanag ng flashlight ng mga ito ay dumiretso sa mukha nila at saglit silang napapikit. Mga babae kayo rito na pinagtatrabaho? Tanong ng isa. Hindi agad sila nakasagot. Hanggang sa tuluyan ang bumigay si Mina at napaiyak. Pasensya na, hindi po namin to ginusto. Nilapitan sila ng isa pa sa mga pulis pero hindi sa marahas na paraan. May lambot sa boses nito. Safe na kayo, hindi namin kayo huhulihin. Sumama lang kayo sa presinto para sa ilang katanungan. Parang naputol ang tanikala sa dibdib ni Lila. Naunang napahagulgol si Mina, kasunod si Rosa, pagkatapos ay siya. Hindi yon iyak ng takot. Yun ay iyak na punong-puno ng pagod, sakit, at sa unang pagkakataon, pag-asa. Pag-asa na makakawala na silang 3 roon. Inalalayan sila palabas, pero habang naglalakad, tumingin si Lila sa paligid. Naging bangungot sa kanila ang lugar na yon. Gusto lang naman nilang maging maayos ang kanilang buhay. Pero para bang pinagkakait yun sa kanilang 3. Nakita nila ang manager na may posas. Masama itong tumingin sa kanila pero hindi na sila natatakot. Pagdaan sa lobby, tumigil si Rosa. Lila, Mina, tingnan ninyo. Nakabukas ang pinto ng parlor at sa labas may maraming tao. May media at may ilaw ng ambulansya. Totoo ba to? Bulong ni Lila. Totoo, sagot ni Rosa at halos hindi makapaniwala. Umiyak naman si Mina na naluluha pa rin. Lila, Rosa, makakauwi na tayo. Malaya na tayo ulit. 3 silang magkatabi, balot ng kumot. Hindi alam ni Lila kung malamig ba dahil sa aircon o dahil sa takot na natitira pa sa katawan niya. Pero iba ang pakiramdam. Hindi na sila nagtatago. Hindi na sila natatakot sa lalaking susunod na gagamit sa kanila. Hindi na sila nag-aabang ng katok sa pinto na magpapatigil sa kanilang paghinga. Tahimik na nagtanong ang pulis. Kailangan niyo ba ng medical assistance? Gusto niyong uminom muna ng tubig? Tumango si Mina at hindi makapagsalita. Si Rosa naman ay napangiti ng kaunti. Sir, salamat po. Hindi namin akalain na may darating na tulong. Ilang linggo na po kaming nandoon at marami na pong ginawa sa amin ng mga walang hiyang yon. Sinubukan po naming makatakas pero nahuhuli kami. Sinasaktan kapag hindi sumusunod sa kanila. Tumingin ang pulis sa kanila. May nagtip, isa sa mga babae rito na nakahanap ng paraan para makapag-text sa labas. Hindi sila kumibo. Hindi nila alam kung sino yon. Pero napangiti ng mahina si Lila. Dahil kahit sa impyerno, may nagtangka pa rin palang tumulong. Pagdating nila sa pansamantalang shelter, parang bagong mundo ang mayroon sila. Tahimik, maliwanag at malinis. Walang nakaabang na customer, walang bantay na nakasimangot. Marami pang ibang babaeng galing sa raid. May umiiyak, may natutulog, may nakabaluktot sa gilid ng kama na parang hindi sanay matulog nang hindi natatakot. Umupo na silang 3 sa isang kutsyon. Tahimik lang silang nagkatinginan. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Rosa. Alam nyo, hindi ko alam kung paano tayo nakatagal ng ganun. Napakagatlabi si Mina. Hindi ko rin alam, pero salamat kasi kasama ko kayo. Hinawakan ni Lila ang kamay ng mga ito. Kay Rosa at Mina lang talaga siya kumukuha ng lakas. Kung wala ang mga ito, baka nagpakamatay na siya sa lugar na yon. Para kay Lila, anumang mga pinagdaanan nila, mga anghel nila ang isa't isa. Huminga siya ng malalim. Basta kahit ano pang mangyari pagkatapos nito, hindi ko makakalimutan na sabay-sabay tayong umiyak, sabay-sabay natakot, magkakasama pa rin tayo. Kinabukasan, habang kinakausap sila ng social workers, hindi mapigilan ni Lila ang umiyak ulit. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa relief. Relief na may naniniwala sa kanila. Relief na hindi sila pinabayaan. Nakatabi niya sina Mina at Rosa habang tinatanong sila tungkol sa pamilya, background, kung gusto nilang umuwi, kung kailangan ng counseling.
Lila, sabi ni Rosa habang nakahiga at nakatingala. Kapag nakalabas tayo rito, anong unang gagawin mo? Napaisip si Lila. Magpapakulay ako ng buhok kapag may pera na. Gusto ko hot pink. Ang dami na agad nilang plano paglabas. Wala pa silang pera. Back to zero ulit. Pero naging malupit man ang mundo sa kanila, umaasa pa rin sila sa mga magandang bagay na mangyayari sa kanilang tatlo. Sa mga unang buwan matapos ang raid, parang laging nananatili sa hangin ang bigat ng mga alaala. Ngunit sa kabila ng sakit, takot at pagod, nagdesisyon sina Lila, Mina at Rosa na hindi sila hihinto sa paghinga. Hindi sila magpapatalo. Hindi sila babalik sa kadiliman. Kahit pa walang kasiguraduhan, pinili nilang magpatuloy. Maagang gumising si Lila na parang automatic na ang katawan sa hirap ng nakaraan. Pero sa mas magaan ang dahilan ngayon. Pagbukas niya ng pinto ng inuupahan nilang kwarto, naamoy niya agad ang halimuyak ng tuyo, bagong gising na kalsada at ang maingay na boses ng mga tindera sa palengke. Papasok na ako sa bakery, mauna na ako sa inyo, saad ni Lila sa kanyang mga kaibigan. Nagluto na ako ng almusal, nasa lamesa, kumain kayo bago umalis. Hinalikan niya ang pisngi ni Mina at Rosa na mga inaantok pa. May trabaho na siya bilang tindera sa isang bakery. Mabait ang kanyang amo na babae, kaya gustong-gusto niya ang trabaho niya roon. Kapag wala nga silang ginagawa, tinuturuan pa siyang mag-bake ng mga simpleng cake. Kaya may isa na siyang alam na cake. Yema cake ang una niyang natutunan. Dati, takot siyang lumabas. Ngayon, kahit maliit na hakbang palabas ng bahay, parang panalo na siya at panalo na rin ang kanyang mga kaibigan. Pagdating niya sa maliit na bakery kung saan siya nagtatrabaho, sinalubong siya ni Aling Mercy, ang matandang may-ari. Ay, buti at dumating ka na, iha. Ang haba ng pila kanina. Heto, ikaw na sa counter. Ngumiti si Lila. Isang ngiti na dati ay pilit, ngunit ngayon ay totoo na. Nay, ako na po rito. Habang nag-aabot siya ng mga supot ng pandesal sa mga suki, pansin niyang may kaunting saya sa puso niya tuwing may bumibiling nakangiti. Walang humihila sa braso niya, walang nang aalipusta. Kontento na siya sa simpleng trabaho na yon. Sa kabilang banda ng palengke, si Mina naman ay tindera ng mga gulay. Kaya nang matapos sa bakery si Lila, ito ang una niyang pinuntahan. Medyo nagulat lang siya nang makita ang kumakausap dito. Nasa harap ng pwesto ang isang pulis na madalas dumaan, si Officer Jiro, isa sa tumulong sa kanila noong raid. Magandang hapon, Mina, bati ng officer. Nakita ni Lila na namula si Mina. Napangiti tuloy siya at napailing. Araw-araw nang bumibili si Jiro ng gulay sa palengke. Marami namang pwesto, pero doon lang talaga bumibili ang binata. Sa pwesto kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan. May operasyon kayo ngayon? Tanong ni Mina na hirap itago ang kilig. Napangiti agad si Jiro. Ako wala naman. Pauwi na rin ako. Bibili lang ako nitong mga gulay ninyo. Magkano sa mga pechay? Pechay ko? Napatawa si Mina habang pinipilit maging kalmado. Officer, lima lang sa isang tali. Tinakpan na lang ni Lila ang bibig niya para hindi matawa ng malakas. Masaya siya kapag may nagpapasaya sa kanyang mga kaibigan. Pero kapag may nagpapakilig talaga sa kanila, pare-pareho lang ang kanilang mga reaksyon. Nang magsara na ang tindahan kung saan nagtatrabaho si Mina, naglakad na sila papuntang terminal. Susunduin nila si Rosa. Lagi naman silang ganoon araw-araw. Naghihintayan sila sa pag-uwi. Naabutan nila si Rosa na nag-aabot ng sukli at nagbabantay ng mga panindang yosi, candy at mga tubig sa maliit na mesa. Pero hindi yon ang pinakakapansin-pansin, kundi ang lalaking nangungulit dito. Ano ba, Tony? Sinabi ko na sa'yo, hindi kita type. Tigilan mo nga ako.
Ayoko sa kalbo, bulalas ni Rosa. Ang lalaking si Tony, isang may-ari at operator ng ilang jeep units. Kilala nila ito, mabait at laging nanlilibre. Paano ay gustong-gusto si Rosa. Ayaw naman ni Rosa dito dahil hindi nga tipo. Pero alam nila ni Mina na mahuhulog din kalaunan ang kaibigan nila. Mahilig sa pogi si Rosa pero malambot ang puso nito sa mga taong mababait, maalaga at mapagmahal. Lahat naman yata silang magkakaibigan ay ganoon dahil wala silang naging maayos na pamilya. Narinig ni Lila ang tawa ni Tony. Lagi ka nalang galit sa akin, Rosa. Baka isipin nila mag-asawa na talaga tayo. Nanlaki ang mga mata ng kaibigan nilang si Rosa. Ha? Tumigil ka dyan? Nek-nek mo? Isumpa ako sa bato, hindi kita magiging asawa. Saka pwede ba? Kapag nagmamaneho ka ng jeep, bagalan mo naman. Ang ayoko, yung parang dilipad ang atay ko. Nakakabwisit lang lalo. Umalis ka nga sa harap ko. Uuwi na kami ng mga kaibigan ko. Pareho na lang silang natawa ni Mina. Sigurado namang pag-alis nila sa terminal, aasarin pa rin nila si Rosa kay Tony. Alam nilang naaapektuhan na ito sa binata. Kaunting tulak pa at mai-in-love na talaga. Kinabukasan, pagkatapos ng shift, nakatambay si Lila sa likod ng bakery habang pinagpapahinga ang paa. Doon siya madalas nag-iisip. Mahina ang hangin at hindi na gaanong maingay. At minsan, doon siya nakakakuha ng kapayapaan. Lila, boses yon ng isang lalaki. Napalingon siya, nakita niya si Marco, ang may-ari ng maliit na grocery sa tabi ng palengke. Nakatayo ito at medyo nahihiyang nakangiti. Marco, bibili ka ng mga tinapay? Tanong niya rito. Hindi. Well, pwede rin. Sabay kamot sa batok. Pero actually, napadaan lang ako. Gusto ko sanang magpasalamat. Kumunot ang kanyang noo. Magpasalamat? Sa akin? Bakit? Namumula ang mga tenga ni Marco. Kasi simula nang maging suki ka sa grocery ko, napansin kong palagi kang may dalang saya sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero parang nagiging mas magaan ang pakiramdam ko kapag nakikita kita. Napayuko si Lila sa biglaang kilig. Grabe naman yung mga salita mo. Nakakagulat. Huminga ito ng malalim. Kanina pa kita gustong ayain. Kung pwede ka bang sumama magmerienda mamaya? Basta maliit na restaurant dyan sa kanto. Simple lang naman. Nagulat si Lila. Hindi dahil hindi niya inaasahan, kundi dahil matagal na niyang hindi iniisip na may taong titingin sa kanya nang walang panghuhusga, walang hinihinging kapalit at walang masamang intensyon. At ngayon, may taong nakatingin sa kanya at nakangiti. Sige, nahihiya niyang sagot. Pwede naman, gusto mo ba ako? Kasi hindi magandang nakaraan ko Naging pokpok ako dati kahit hindi ko naman ginusto. Baka inaasahan mo na malinis ako. Nagsalubong ang mga kilay ni Marco. Alam ko naman yon. Naitanong ko kay Aling Mercy at wala naman akong pakialam sa nakaraan mo. Saka biktima kayo ng mga kaibigan mo. Ang mahalaga sa akin itong nakilala kong Lila ngayon. Sige, 5:00. Hintayin kita rito. Tumango siya at nang umalis na ang lalaki, hindi niya napigilang mapahawak sa pisngi niya na umiinit. Hindi niya naalala ang huling beses na kinilig siya ng ganoon. Gayunpaman, mas ramdam niya ang kabutihan ni Marco sa kanya. Pag-uwi ng bahay, nagkukwentuhan lang sila palagi. Yon ang naging routine nila. Yun na lang din kasi ang nagiging kanilang banding. Alam niyo, gusto-gusto ako ni Marco at tanggap niya ako sa kabila ng mga nangyari sa akin. Nakangiting sabi ni Lila sa mga ito habang nakahiga na sila. Ikaw, Mina, Rosa, tanggap kayo ni na Jiro at Tony? Ngumiti rin si Mina. Tanggap naman ni Jiro. Napag-usapan namin yon at mas lalo akong namangha sa kanya, Lila. Totoo siyang lalaki at may isang salita. Nagugulat nga ako kapag napupunta ang topic sa pagpapakasal. Hindi lang siguro ako makapaniwala na may lalaking gustong magpakasal sa akin.
Mahinang tumawa si Lila at tumingin kay Rosa. Ikaw, Rosa, anong pananaw ni Tony? Bakit? Gusto ko ba yung kalbo na yon? Ngumuso si Rosa at sandaling nag-isip. Pero kung sa parteng yan, oo, tanggap niya rin ako. Wala yung pakialam, nakakainis ang pagmumukha nun. Pero marespeto siya sa akin bilang babae. Hindi niya ako hahawakan kapag hindi ko gusto. Kahit luwa pang dibdib ko, hindi niya yung titingnan sa bastos na paraan. Magalang siya at ayaw niya rin na binabastos ako ng kahit na sino. Dahil sa mga sinabi ni Rosa, inasar tuloy nila ito. Pilit pang dinedenay pero namumula naman sa kilig. At sa gitna ng kwarto nilang masikip, naramdaman niya ang isang bagay na mas matagal na niyang ipinagdarasal. May kapayapaan na sila. Hindi perpekto ang buhay, hindi magarbo, hindi glamoroso, pero malaya na silang tatlo. At araw-araw, habang nagigising siya sa simpleng trabaho, sa tawanan ng mga kaibigan at sa kilig na unti-unting sumisibol, napapatunayan niya na kahit gaano kapangit ang pinagdaanan nila, may espasyo pa rin sa mundo para sa kabutihan at may espasyo pa rin para sa kanilang umaasang magbabago ang buhay. Isang hapon, papunta si Lila sa grocery store ni Marco. Malamig ang hangin, may bahagyang ambon at ramdam niya ang pagod sa katawan. Nakakatawa kapag sabay-sabay silang naglalaban ng mga panty sa bahay. Nagkakasing ina talaga sila. Parang may group chat ang mga matres nila. Tumunog ang maliit na kampanilya sa pintuan nang pumasok siya. Si Marco na nakaputing t-shirt ay nakatalikod habang nag-aayos ng mga dilata sa shelf. Mahal ko, malambing na tawag niya. Heto na ako. Paglingon ni Marco, ngumiti ito agad. Uy, maaga ka. Lumapit ito at automatic na inabot ang bewang ni Lila at hinalikan pa siya sa sentido. Wala naman masyadong lakad, sagot ni Lila habang tinutulak ang basket. Saka kailangan ko na namang mag-stack. Ng napkin? Tanong ni Marco at napapangiti. Napkin, buntong hininga ni Lila. At maraming chocolates. Alam mo naman kaming tatlo, mahilig sa chocolates. Parang pinaka-reward na namin sa sarili namin pagkatapos magsipag sa trabaho. Ang dami mo namang napkin na binibili. Bulong ni Marco habang isa-isang pinupulot ni Lila ang pack ng napkin. Nilalagay sa basket, pagkatapos ay dinadagdagan pa. Tumawa si Lila. Nagsabay-sabay kasi kami ni Rosa at Mina. Ewan ko ba? Para kaming sinumpa. Kahit kailan, hindi na kami nagkakaiba ng araw. Banding din pala pati mga regla nyo. Natatawa si Marco. Napairap si Lila. Banding pala. Kung alam mo lang kung gaano kasakit ang puson ko at magkakasabay pa kami magrereklamo sa bahay. Alam mo, nalulungkot nga ako eh. Napatingin si Marco. Bakit naman? Kasi magpapakasal na sina Rosa at Mina. Sabi ni Lila, pilit na ginagawang masaya ang tono pero halata ang lungkot. Ayokong sabihin sa kanila kasi syempre masaya ako para sa kanila. Pero tumingin siya sa shelf ng canned tuna at kumuha ng 5. May iwan na akong mag-isa sa bahay. Mahal. Dinaan niya na lang yon sa ngiti. Pero okay lang. Nasa isang barangay pa naman kami. Hindi naman sila lilipat ng... Hindi niya natapos ang sasabihin. Paglingon niya kay Marco, bigla siyang natigilan. Nakaluhod si Marco sa gitna ng hygiene aisle at may hawak na maliit na kahon na may singsing sa loob. Marco, bulalas ni Lila. Ano ba, tumayo ka dyan, nakakahiya. Pero nakangiti lang si Marco, kinakabahan pero determinado. Naglabasan pa ang dalawang tinderang nag-aayos sa harap pero hindi sila ginulo. Nagkatinginan lang ang mga ito at kinilig sa boss. Lila, sabi ni Marco, diretso ang tingin sa kanya kahit nanginginig ang kamay. Alam kong hindi ito ang grand na eksena na gusto ng iba. Hindi sa beach, hindi sa restaurant, hindi sa ilalim ng fireworks. Napanganga si Lila. Marco, tumayo ka. May kumukuha ng picture. Hayaan mo muna ako matapos. Malambing na saad ni Marco. Alam ko na nalulungkot ka kasi mawawalan ka na ng kasama sa bahay.
At alam ko kung gaano ka kasanay sa ingay ni na Rosa at Mina. Pero mahal ko, hindi mo kailangan mabahala. Nandito ako, hindi ako aalis. Hindi ka mauubusan ng kasama sa buhay. Napalunok si Lila. Marco, gusto kitang makasama araw-araw. Gusto kong ikaw ang una kong batiin sa umaga. Gusto kong ikaw ang kaagaw ko sa kumot tuwing gabi. Gusto kong ikaw ang kasama kong tumatawa, nagrereklamo, nagsosolve sa problema. Gusto kita, mahal na mahal kita, Lila. Napangiti ang dalawang ale sa dulo ng aisle. Si Lila naman, natulala pero nangingiti na rin at naluluha. Hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Kaya huminga ng malalim si Marco. Lila Marasigan, will you marry me? Marco, ano ba? Hindi na mapigilan ni Lila ang mga luha. Hindi niya akalain, hindi niya naisip, hindi man lang niya naramdaman. Pakiramdam niya, bigla siyang sinampal ng sari-saring emosyon. Tinakpan niya ang bibig. Mahal ko, dito pa talaga? Parang sira. Nakasando at shorts lang ako, oh. Bakit grocery natin to? Sagot ni Marco na natatawa pero seryoso. Dito tayo unang nagkita. Naalala mo? Isa pa, kahit ano namang suot mo, ang ganda-ganda mo pa rin. Marco, napangiti siya, bahagyang humihikbi, pero dahil naman yon sa saya. Oo naman, magpapakasal ako sa'yo. Talaga? Sigaw ni Marco, halos madulas pa sa sahig. Tumawa si Lila at napayuko para hawakan ang pisngi ng kanyang boyfriend. Oo, mahal ko, magpapakasal ako sa'yo. Tumayo si Marco at niyakap siya ng mahigpit na parang ayaw siyang pakawalan. Naramdaman ni Lila ang kaba nito, ang init at ang sobrang totoong pagmamahal. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang kahon. Isuot mo na, sabi ni Lila habang nanginginig ang tinig. Ginawa naman ni Marco. Pagkasuot ng singsing sa daliri niya, napatingin siya sa kanyang mapapangasawa. Muli siyang napaiyak. Hindi pala siya talaga maiiwan. Hindi pala siya mag-iisa. Hindi pala mawawalan ng kakulitan, ingay at lambing sa paligid niya. Baka nga mas dumami pa at yon ang hihintayin niyang mangyari. Sa taong yon, sunod-sunod ang kasalan nila. Naunang ikasal si Mina kay Jiro, sumunod si Rosa kay Tony. At panghuli, si Lila naman kay Marco. Lahat sila naging maid of honor sa kanya-kanyang kasal nila. Sobrang magkakalapit lang ang mga bahay nila dahil napag-usapan pala ng kanilang mga asawa na magtayo ng mga bahay para magkakasama pa rin silang tatlo. Kapag naiisip nila yon, mas lalo nilang napapatunayan na mahal sila ng kanilang mga napangasawa. Kumusta ang honeymoon? Natatawang tanong ni Rosa sa kanya. Sa amin ni Kalbo, grabehan eh. Parang mawawasak ang kama sa diin. Akala ko gentleman, nang babalibag pala sa kama. Napatingin agad si Lila sa kaibigan nila. Ang bastos mo talaga. Huwag mo nang i-detail. Visit na to. Sa honeymoon naman namin ni Marco. Sweet at romantic yun. Akala ko nga, virgin ako ulit eh. Natawa naman si Mina na nagtitimpla ng juice. Hay nako, kung ano-ano na naman ang pinag-uusapan nyo. Kaya ang mga asawa natin, iniisip na kapag tayo nang nagkumpulan, wala nang makakapigil. Hayaan mo na yan, Lila. Hindi ka pa nasanay. Ganyan talaga yung si Rosa. Mga bata pa lang tayo, ganyan ang bunganga niyan. Magkakaiba silang tatlo. Pero yun siguro ang tamang timpla, kaya tumagal ang pagkakaibigan nila. Hindi sila kailanman nasira. Kahit dumaan pa sila sa pinakamatinding pagsubok, nandun pa rin sila at sama-sama. Sa mga lumipas na buwan, nag-focus silang tatlo sa pagiging housewife, habang nasa trabaho naman ang mga asawa nila. May kanya-kanya pa rin naman silang pinagkakaabalahan. Si Mina, nahilig sa paghahalaman at nakakapagbenta ito. Si Rosa, nagkaroon ng sari-sari store. At si Lila naman, ipinasok ng kanyang asawa sa baking class, kaya natuto na siyang mag-bake ng mga cake. At ang mga ginagawa niya, dinidisplay nito sa grocery store. Ganon ka-supportive si Marco sa kanya. Hindi man sabay-sabay, halos magkakadikit ang mga buwan ng pagbubuntis nilang tatlo. Si Rosa pa nga ang unang nagbalita. Positive,
Sigaw ni Rosa nang dumalaw sa bahay ni Lila. Bit-bit ang 6 na pregnancy test. Rosa, sana 2 lang ang ginamit mo. Natatawang sabi ni Lila pagkalapag niya ng juice at cake para sa mga ito. Ang OA mo sa 6. Tingin ko naman pagkatapos ng pang-6 sure na sure ka na. Sumunod naman si Mina na may mahinhingiti. Lila, Rosa, ako rin, buntis ako. Pareho na silang natawa ni Rosa. Masaya siyang buntis na ang mga ito. Sa sumunod namang buwan, siya naman ang nabuntis. Kaya yon at magkakalapit lang ang mga edad ng kanilang mga anak. Si Rosa ang unang nanganak at ramdam nila ang frustrations nito. Gustong sabunutan ang asawang kalbo pero hindi naman masabunutan. Kaya yon at minura-mura na lang. Tinapik ni Lila ang balikat ni Tony. Hayaan mo na. Ilabas mo na lang sa kabila mong tengang mga mura ni Rosa. Masakit kasi mga anak. Frustrated lang yan. Tumango si Tony na parang maiiyak na. Oo, naiintindihan ko naman. Paglabas ng baby, alagaan ko sila lalong mag-ina. Lalambingin ko ang asawa ko at parang halos isumpa na ako. Natawa na lang sila pareho ni Mina. Hawak na ni Mina ang tiyan nito. Malapit na rin kasi ang due date kaya nasa ospital na. Mabuti nga at nakalakad pa papuntang delivery room para suportahan si Rosa. Si Lila naman, malaki na rin ang tiyan pero kaya niya pa naman at malayo pa siyang manganganak. Dahil halos magkasing edad ang mga anak nila, pinagsabay nila ang binyag. Kung may award ang barangay para sa pinakamaingay na binyagan, siguradong panalo sila. Masaya na lahat. May kanya-kanya na talaga silang pamilya. Nangako silang 3 na hindi ipaparanas sa mga anak ang naging mga buhay nila. Pero hindi na rin naging madali ang lahat. Anak, anong ginagawa mo dyan? Tanong niya kay Mara nang madatnan itong punong-puno ng harina sa buong katawan. Mama, wag mo akong palo ha? Cute na sabi ni Mara. Napairap si Lila. Anong hindi palo? Pasaway ka? Doon ka nga, pumasok ka na sa loob. Kaya pala nawawala ang isang sako ng harina ko ron ha. Ikaw ang kumuha. Isusumbong kita sa papa mo. Ngumuso naman ang kanyang anak. Gusto niyang pigilang matawa pero hindi niya rin napigilan. Masyadong cute ang anak niya para papagalitan. Pagsapit ng hapon, pumunta sa bahay sina Mina at Rosa. Gawain nila yon para makapagkwentuhan. Buntis ulit si Rosa kaya gusto nito na naglalakad-lakad sa hapon. Habang nagmemeryenda, tiningnan nila na naglalaro sa labas ang mga anak nila. Si Rex na anak ni Rosa, si Angelo na anak ni Mina, at si Mara na anak naman ni Lila. Nagbibisikleta ang mga ito at magkakasundo. Lumipas ang mga taon na parang mabilis na hangin. Hindi pa man nakakabawi si Lila sa pagiging ina ng isa. Yon at may isa pa. 2 na ang anak niya. Isang 8 taong gulang na matakaw sa tinapay at isang 3 taong gulang na iyakin kapag gutom. Kay Mina naman, hindi na siya nasurpresa. 3 na ang anak nito at magkakadikit ang edad. Kung may award ang mga batang marurumi ang paa, siguradong ang mga ito na ang panalo. Kay Rosa, 3 na rin ang mga anak nito, pero talagang mga pilosopo. Minsan ay nabibiktima pa sila ni Mina, lalo na ang panganay. Rosa na Rosa ang ugali ni Rex. Isang Pasko, dumalaw ang anak na panganay ni Rosa sa bahay ni Lila. Ninang Lila, namamas ko po. Binuksan ni Lila ang pinto. Hello. Naku, ang gwapo mo naman ngayon. Oh, eto. Tinanggap nito ang nabake niyang cookies. Ninang Lila, alam ko na po ang lasa ng cookies niyo. Pera na lang po. Ninang, ang kuripo talaga. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Ha? Ang reklamador mo naman. Anak ka talaga ni Rosa. Wag ng pera. Ganyan na lang. Bakit ba kailangan mo ng pera? Ngumuso ang kanyang inaanak. Bibili po ako ng sarili kong computer. Ninang, nag-iipon po ako. Si mama kasi ayaw po akong ibili. Natawa naman si Lila. Ayaw kang ibili ng computer kasi makulit ka at pasaway. Balita ko, nanuso ka ng lapis sa classmates mo. Bad yun. Makontento ka na lang dyan sa cookies. Kung gusto mo ng computer, pumunta ka na lang dito sa amin. Humiram ka kay Mara.
Huwag mo na lang siyang asarin. Alam mo namang nabubisit ang anak ko kapag inaasar mo. Mas lalong bumusangot si Rex. Tinawanan niya na lang. Lahat ng mga anak ni Rosa at Mina parang anak na rin ang turing ni Lila. Ganoon din naman ang mga ito sa mga anak niya. Lumipas pang panahon. Lumalaki ang mga bata na parang mga damong mabilis tumibol. Masaya pa rin silang lahat sa kinahinatnan ng kanilang mga buhay. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay nagiging masaya palagi ang buhay. Hapon yon, tahimik ang paligid. Nasa grocery store si Lila at itutulungan ang kanyang asawa. Nang biglang tumawag ang panganay ni Mina na si Angelo. Binatilyo na ito at yun ang unang beses na narinig niya itong umiyak. Ninang Lila, si Mama po, may dugo. Nakunan po yata siya. Umiiyak na sabi ni Angelo. Tulungan niyo po kami, Ninang. Natapon ni Lila ang 2 lata. Anak, ano? Nasaan ang mama mo? Sa bahay po, umiiyak po siya. Hindi na siya nag-isip. Mabilis na siyang nagpaalam sa asawa niya. Sinamahan siya ng anak niyang dalagita na si Mara. Pagkarating nila, nadatnan nila si Mina sa sahig. Nakaupo, maputla at luhaan. Sakto rin na dumating si Rosa kasama ang anak nito na si Rex. Lila, ang sakit. Umiiyak na sabi ni Mina. Mina! Niyakap agad ni Lila ang kaibigan. Okay lang, nandito kami. Dadalhin ka namin sa ospital. Hindi makagalaw si Mina. Basang-basa ng dugo ang duster nito at nanginginig ang mga kamay. Ano to, Lila? Bakit ang dami? Yung asawa ko nasa trabaho, hindi ko siya matext. Nag-text na ako, sagot ni Lila habang nanginginig ang boses. Pero hindi na natin hihintayin. Tara na. Inalalayan nila ni Angelo at Rex sa tricycle si Mina. Iniwan nila sa bahay ni Mina si Mara para bantayan ang mga bata. Lila, baka mawala siya, naluluhang sabi ni Mina. Hindi agad nakasagot si Lila. Hinawakan niya ang pisngi nito. Hindi niya alam kung anong mangyayari rito at sa anak nito. Pero hindi niya na rin napigilang mapaluha. Kapag nawala ang anak ni Mina, magiging masakit din yon para sa kanilang dalawa ni Rosa. Sa ER, inasikaso na agad ng mga nurse si Mina. Naiwan si Lila at Rosa sa pasilyo, hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Maya-maya ay dumating na ang asawa ni Mina. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. At nang sabihin ng doktor na nakunan si Mina sa pang-4 na anak, nakita nilang tila gumuho ang mundo ni Jiro. Kaya wala silang magawa ni Rosa kundi ang damayan ito. Nang magising si Mina, binalita na rito ang nangyari. At katulad ng reaksyon ni Jiro, umiyak din ito at hindi makapaniwala. Dinamayan nila ang kaibigan at pilit pinapatatagang loob. Tahan na, Mina, baka hindi lang talaga siya para sa inyo, bulog ni Lila rito. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang bumibisita kay Mina. Dinadalhan niya ito ng pagkain dahil palaging tulala. Nilalaro niya ang mga anak ni Mina para makapagpahinga ito. Si Rosa naman, nagbibigay ng mga biro kahit hindi nakakatawa para lang itigil ang pagiging tahimik ng kwarto. Kaya kahit paano, unti-unti nang umaayos ang pakiramdam ni Mina. Salamat kasi hindi niyo ako iniwan, saad ni Mina. Nagkatinginan sina Lila at Rosa. Hindi ka namin iiwan, sagot ni Rosa. Kahit kailan, alam mo yan, simula mga bata pa lang tayo, magkakasama na tayo. Kapag nasasaktan ka, nasasaktan din kami. Kaya naiintindihan ka namin sa pinagdadaanan mo. Hindi ka nag-iisa, kailangan mo rin maging matatag dahil may 3 anak ka pa na umaasa sa'yo. Isipin mo na lang na ang anak mo ang nawala nasa magandang lugar na ngayon. Ilang taon na naman ang lumipas, lumalaki na pala ang mga anak nila. Kaya unti-unti na rin silang tumatanda. Minsan, habang nakaupo siya sa harap ng grocery store nila, napapansin niyang iba na ang tono ng mga tawanan ng mga anak nila. Doon niya napagtanto na mga dalaga at binata na ang mga ito. Good morning, Ninang! Bati ni Rex at nakisubo pa ng hotdog. Si Mara po, nasaan?
Napangiti siya rito. Nasa kwarto pa, nagbibihis pa. Hintayin nyo na lang. Napatingin si Lila kay Angelo na anak ni Mina. Matalino ito, maseryoso at palaging tahimik. Pero kahit ganoon, kaibigan pa rin ito ang maingay na sina Rex at Mara. Magkakasundo ang tatlo kapag magkakasama. Ma, alis na po kami. Hinalikan siya sa pisngi ni Mara. Inabot ni Lila ang baon dito. Mag-ingat kayo ha, dahan-dahan sa pagbibisikleta. Lumabas na ang mga ito kaya tinanaw niya na lang. Maaga pa lang pero nagkukulitan na kaya natawa na lang siya. Masaya siya na magkakalapit na ang tatlo. Naging matalik na magkakaibigan at parang sila lang dati ni Mina at Rosa. Maya-maya ay bumaba na ang asawa niya. Good morning, mahal ko. Bati ni Marco. Hinalikan niya ito. Good morning, kain ka na bago pumunta sa store? Napangiti ito at umupo na. May bala ka na ba sa anniversary natin? Saan mo gustong pumunta? Marahan siyang umiling. Wala akong maisip na mapuntahan, Marco. Kumain na lang tayo sa labas kasama ng mga bata. Tumawa ang asawa niya. Gagawin naman natin yan. Pero gusto ko ng celebration na tayong dalawa lang. Mag-beach tayo kahit 3 araw lang. Gusto kitang masolo, mahal ko. Namula si Lila at kinurot na lang sa hita ang asawa niya. Mula noon hanggang ngayon, sweet pa rin si Marco. Gustong-gusto nito palagi na sinusurpresa siya. Kahit sa mga anak nila, mahilig din mang-surprise. Ganon kasi ang love language nito. Katulad ng plano, yun na nga ang ginawa nila. Hindi naman sila nag-aalalang maiwan ang mga bata. Kaya na ng mga ito ang sarili. Pabibisitahin na lang nila kina Rosa at Mina. Nang makapag-beach sila ni Marco, medyo nawala ang stress nila. Na-enjoy naman kasi talaga nila ang bakasyon. Pagkatapos ay umuwi na rin naman sila. Sa mga sumunod na araw, doon nila kinausap si Mara tungkol sa debut party nito. Mama, ayoko po ng magarbo, sabi ni Mara at napakamot sa pisngi. Ayoko mag-gown, ang arte-arte. Tomboy ka ba? Tanong ni Lila. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi po, boyish lang. Napailing si Lila. Sabihin mo yan sa papa mo. Tingnan mo kung papayag. Gusto ko rin ng magarbong party para sa'yo, anak. Kaya naman ng pera natin. Isa pa, mag-isa ka naming anak na babae. Sa mga anak ni na Mina at Rosa, puro lalaki rin. Gusto nga nilang mag-ambag at tumulong sa paghahanda. Kaya talagang ikaw lang ang nag-iisang prinsesa dito. Gusto namin na may bongga kang debut. Walang nagawa si Mara, kundi ang pumayag na lang sa birthday party nito. Kaya yon at nag-asikaso na sila. At masaya si Lila na sobrang ganda ng kinalabasan. Ang laki na pala talaga ng mga anak natin, ano? Biglang sabi ni Mina. Napabuntong hininga si Rosa. Kaya nga ang bilis ng panahon, parang nun lang nang naglakas loob tayong pumunta dito sa Maynila ng sama-sama. Ngayon, maayos na ang mga buhay natin. May mga mapagmahal tayong asawa at may sarili na tayong pamilya. Nang magkatinginan silang tatlo, para silang mga ewan na naiyak na lang. Mga tumutulo na ang mga luha nila kaya nagyakapan na lang sila. Kaso sa bawat paglago, sa bawat paglaki, may mga bagay na nagbabago. May mga bagay na hindi nila makontrol. At may mga bagay na mahirap pero kailangan tanggapin. Mama, Ninang Rosa, Ninang Mina, sino Kuya Rex at Kuya Angelo nagsasapakan po sa labas? Sigaw ng bunso niyang si Jano. Agad silang natigilan sa paghahalo ng fruit salad para sa medianoche. Napasugod sila sa labas at nakita nga nila roon ang anak ni Mina at Rosa na nagsasapakan. Sakto naman, kakapasok lang ng gate ng mga asawa nila na bumili ng alak. Agad na inawat ang mga ito. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo nag-aaway na dalawa? Bagong taon na bagong taon, nag-aaway kayo? Ganyan nyo ba sasalubungin ng New Year? Gulat na tanong ng asawa ni Lila sa mga ito bago tumingin kay Mara. Anong nangyayari dito, anak? Napakagatlabi si Mara at hindi nakapagsalita. Yumuko si Angelo na may pasana sa bibig.
Sorry po, Ninang. Si Mara po ang pinag-aawayan namin. Biglang nagsalita ang galit na si Rex. Hindi porke gusto ka ni Mara. Paasahin mo siya. Hindi habang buhay na gusto ka niya, Angelo. Magugustuhan ako ni Mara. Tandaan mo yan. Makakalimutan ka rin niya. Umawang ang bibig ni Lila. Napatingin siya kina Mina at Rosa, naggulat na gulat din. Nang araw na yon, inayos nila ang sigalot ng mga anak nila. Masyado pang bata ang mga ito para mag-away ng ganoon. Marami pang makikilala at hindi kailangan pag-agawan ang anak niya. Naniniwala si Lila na matimbang pa rin ang pagkakaibigan ng mga ito. Bukod doon, ayaw niyang salubungin sa ganoong paraan ang bagong taon. Sino bang gusto mo sa kanila, Mara? Mahina niyang tanong dito. Nahihiyang sumagot si Mara. Si Angelo po. Pero crush ko lang naman po siya, Ma. Feel ko po gusto niya rin po ako pero minsan hindi po. Ang sweet niya po kasi kaya napapaisip po ako ng iba. Nalalagyan ko po ng mali siya pero yung first love niya pa rin po pala ang gusto niya. Tapos umamin po sa akin si Rex na gusto niya po ako. Nagsiselos po siya kay Angelo. Napabuntong hininga na lang si Lila. Mga bata pa kayo, marami pa kayong makikilala at mararanasan. Huwag sana kayong mag-away-away. At kung may makatuluyan ka man na isa sa kanila, tandaan mo na mahalaga ang pagkakaibigan ninyo. Marami rin kayong pinagsamahan. Pagkatapos niyang kausapin ang anak, nagpatuloy na sila sa paghahanda. Maya-maya ay sumapit na ang countdown. Marami na ang nagpapaputok sa labas, nagpaputok na rin ang mga asawa nila. Bumilang ng mga tao. 10, 9, 8, niyakap ni Lila sina Mina at Rosa. Naisip niyo rin bang naiisip ko na malalaki na talaga ang mga anak natin? May umiibig na. Natatakot ako, bulong ni Mina. At ako rin naman, pasensya na kayo kay Rex. Mana sa akin yon, hindi makakapagtimpi at pikon talaga, dagdag ni Rosa. Pero proud pa rin naman ako sa anak kong yon. Natawa na lang sila ni Mina. Tiningnan ni Lila ang mga kaibigan niya. Yun pala yon ang lumaki kasama ang mga taong kasama niya sa parehong hirap. Tumingin si Lila sa mga bata. Parang magkakapatid lang. Parang silang isang malaking pamilya na masaya at sama-sama. Tumingin muli si Lila sa mga kaibigan niya. Kung hindi sila lumaban sa mga hamon ng buhay, baka wala sila sa posisyong yon. At doon, parang lumuwag ang dibdib ni Lila. Kasi kahit may gulo, may sigawan, may hindi pagkakaunawaan, nandun pa rin ang mga pag-ibig nila. At para kay Lila, yon ang pinakamahalagang regalo sa bawat taon na magkakasama sila. Nagpatuloy ang buhay para sa kanilang lahat. Kahit parang gusto nilang pigilan ang paglaki ng mga anak nila, hindi naman nila yon magagawa. Patuloy ang paglago ng mga ito. Isang araw, namalaya niya na lang na lahat ng mga anak nila, mga binata na. Magkakabarkada at nakatambay sa bahay. Nagiinuman, nagsasayawan at sama-sama sa mga kalokohan. Ang mga panganay naman nila lumagay na sa tahimik. Si Angelo nagtatrabaho na bilang accountant. May asawa at may anak na. Sina Rex at Mara na parehong engineer, ikinasal na at nagkaroon na rin ng anak. Nanatili pa rin naman kasi ang pagkakaibigan nina Angelo at Rex. Pero kapag nagbabalik tanaw si Lila, iniisip niya na akala niya ay si Angelo ang makakatuluyan ng anak niya. Yun naman pala, si Rex, kaya si Rosa na ang naging kanyang balae. Dahil lumalaki na ang mga anak, nagiging matatanda na rin sila ni Mina at Rosa. Masaya naman sila kasi kasama ang mga asawa nila. Pero iba pa rin kapag may bata sa bahay. Kaya kapag bumibisita ang mga apo nila, tuwang-tuwa silang tatlo na mga lola na. Bukod kasi sa Zumba, wala na silang ibang ginawa kundi ang magchismisan. Boring na sila sa kanilang mga buhay hanggang sa may naisip si Lila. Pumasok kaya tayo sa high school? Tanong ni Lila habang pinagmamasdan ang mga dumadaang high school student. Tumabi sa kanya si Mina at pinunasan ang bibig niyang may amos.
Naisip ko rin yan. Inggit na inggit ako dati sa mga pumapasok. Tapos naririnig ko pa na pinakamasaya raw ang high school life. Umismit naman si Rosa. Ang tatanda na natin. Pwede pa ba yun? Saka papayagan ba tayo ng mga asawa natin? Napangiti si Lila. Mag-aral tayo hanggang hindi pa sumasakit ang mga balakang natin sa sobrang tanda. Papayagan tayo ng mga yon. Parang hindi nyo naman kilala. Napaka-supportive ng mga asawa natin. Bahay nga na magkakalapit-lapit binigay sa atin para hindi tayo magkahiwa-hiwalay. Ang pagkakataon pa kaya na makapag-aral. Isa pa, wala naman na tayong maliliit na batang aalagaan. Malalaki na at yun nga nagiinuman at puro kalokohan. Sumasakit lang ang ulo natin. Kaya mag-aral na lang tayo. Kaya naman, pinag-usapan nilang sabay-sabay na magpaalam sa mga asawa nila. Tumawa pa nga ang mga ito, pero alam din naman kasi ng mga ito ang pinagdaanan nila noong bata. Kaya hindi na sila pinigilan. Hindi akalain ni Lila na darating ang araw na muli siyang hahawak ng papel, ballpen at mag-uumpisang pangarapin ang mga bagay na matagal na niyang ibinaon sa nakaraan. Nakaupo siya ngayon sa harap ng enrollment desk ng high school na malapit sa kanila. Kasama niya sina Mina at Rosa na hindi mapakali. Lila, kinakabahan ka ba? Bulong ni Mina habang naglalaro ang daliri nito sa laylayan ng bag. Kinakabahan ako. Nakakahiya. Hindi, sagot ni Lila pero mabilis ang tibok ng puso. Okay lang ako. Umubo ang teacher na nasa harap nila. Isang babaeng nasa late 20s na may salamin. Good morning po. Kayo po bang mag-e-enroll sa mga anak ninyo? Umiling sila ng sabay-sabay. Tinapunan sila ng teacher ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi naman judgmental pero halatang nagulat. Yes po, kayong tatlo? For your children ba? Umiling si Rosa. Hindi, kami mismo. Mag-aaral kami. Halos lumaki ang mata ng teacher. Kayo po? Kayong tatlo? Bakit teacher? Hindi ba kami pwede? Sabat ni Mina at medyo kinakabahan. Hindi po, pwede naman. Nakakagulat lang po kasi, bihira po ang ganito. Napangiti ang teacher. So sa ELS po kayo? Tumango silang lahat. Pero biglang nagtaas ng kamay si Rosa. Teacher, pwede po bang naka-uniform kami? Napatingin ang teacher dito. Usually po, hindi po naman required ang uniform sa ALS. Pwede po ba? Tanong ni Lila dito. Gusto ko lang maramdaman na high school students din kami. Para kaming totoo talagang estudyante. Tumango si Mina. Oo nga teacher. Hindi kasi kami nakatapos noon. Gusto lang namin maramdaman na kasama kami. Natigilan ang teacher. Para bang naantig ito sa gusto nilang mga matatanda. Kaya kalaunan ay pinayagan din sila. Bago umuwi, bumili na muna sila ng uniform at mga sapatos. Ang ganda mo, mahal ko. Nakangiting sabi ni Marco at hinaplos ang buhok niya. Bagay sa iyo ang uniform mo. May baon ka na. Mahinang tumawa si Lila. Salamat mahal ko. Oo, may baon na ako. Hindi mo na ako kailangan ihatid. Sasakay na kami kay Tony. Dahil hatid sundo nun si Rosa. Sasabay na kami ni Mina. Hinalikan siya ng kanyang asawa. Mag-iingat kayo. Mag-aral ng mabuti. Uwi agad pagkatapos sa school. Maya-maya ay nakarating na sila sa school. Nang makita sila ng guard, binati sila nito. Binabati sila ng mga teacher, kaya bumati na rin sila pabalik. Wow naman ang mga lola, aral na aral, nakangiting sabi ng teacher nila. Napangiti silang tatlo. Noong isang araw pa silang excited. Kahit MWF lang ang pasok nila, kontento na sila roon. Marami na rin silang natutunan. Mabuti nga at nakikisama pa ang mga utak nila. Magsitabi nga kayo. Dadaan ng tatlong lola. Ano ba? Sigaw ng isang student council na lalaki. Ang sabi sa rules, isang way lang, di ba? Bakit pasaway kayo? Napangiti si Lila at hinaplos ang balikat nito.
Salamat iho. Ano bang masarap na pagkain sa kantin? Napangiti naman ito. Marami po, pero kung ayaw niyo po ng masyadong matamis, may mga sandwich at rice meal naman po ron. Medyo siksikan lang pero mag-giveaway naman po ang mga yan. Sa school, may magagalang na bata. Pero hindi talaga mawawala ng mga siga at walang respeto. Iniintindi na lang nilang tatlo. Hindi naman sila ang klase ng mga matatanda na maliligalig. Mas iniisip nila kung sa anong klaseng pamilya lumaki ang isang bata. Kaya hindi nila agad hinuhusgahan ng ugali. Magsialis kayo, bibili ang mga lola. Bulalas ng isang binata, pero mga walang pakialam. Napakamot na lang ito sa ulo. Anong gusto nyo, mga lola? Ako na ang makikipagsiksikan. Mga siraulo kasi ang mga yan. Upo na po kayo ron. Sinabi naman nila ang gusto nilang bilhin. Medyo nagugutom sila, kaya marami silang pinabili. Nang malapag ng binata ang pagkain, agad silang nag-abot ng 300 dito. Lola, naku po, huwag na. Hindi po ako nagpapabayad. Saad ng binata. Pinilit naman ni Lila sa kamay nito. Sige na iho, tanggapin mo na. Sa'yo na yan. Ang bait-bait mo palagi sa amin. Ano bang pangalan mo? Carl po. Tumingin si Rosa kay Carl. Tanggapin mo na yan. Minsan lang kami maging mabait. Pinagmasdan nila si Carl. Medyo naawa rin kasi sila dahil napagmasdan na nila ito. Namamayat, gusot ang uniform, goma ang sapatos at parang laging gutom. Tumatanaw na lang sa mga kaklaseng kumakain o kaya ay nanghihingi ng paisa-isang peraso. Umiinom ng tubig pero galing sa gripo ng school. Huminga ng malalim si Mina. Bumibigat talaga ang loob ko kapag nakakakita ng mga ganoong bata. Halatang hirap sa buhay pero gusto pa rin makapag-aral. Nakikita ko ang mga sarili natin sa kanya. Iyan din ang naramdaman ko, saad ni Lila. Sa Biyernes, ikukuha ko siya ng grocery sa tindahan at ipagbibake ko para may pagkain. Naawa talaga ako at ang bait-bait pa naman. Naging malupit sa kanila ang mundo, pero alam nila sa kanilang mga sarili na hindi lang naman sila ang mga nakaranas ng hirap. Bawat tao ay kanya-kanyang nararanasang hirap sa buhay. Gayunpaman, hindi naman yun habang buhay ipapadama sa kanila. Kaya yon ang gusto nilang iparating sa iba. Na-enjoy nila ang high school life nila. Marami rin naman kasing nakikibanding sa kanila. Hindi rin sila killjoy sa trip ng mga bata. Nakikisabay na lang talagang tatlo. Ang ganda naman yan. Maliit na electric fan. Tanong ni Mina habang kinakausap nila ang isang dalaga. Napangiti naman ang estudyante. Opo, ang init po kasi dito sa school. Bili po kayo para laging fresh. Kaya yon at bago umuwi, bumili pa silang tatlo ng mini fan. Mas okay nga kaysa sa pamaypay na lagi nilang gamit. Bumili rin sila ng lip tint na nakita nila. Medyo nababahuan na kasi sila sa mga lipstick nila. Yung mga dalagang nakita nila sa school, amoy cherry o strawberry ang mga pangpapula sa labi ng mga ito. Hindi ako makapagdesisyon. Lahat maganda. Bilhin na lang natin lahat. Saad ni Mina. Natawa naman si Lila. Kaya nga gusto ko rin lahat. Kapag nasa mall sila at nakasuot pa ng uniform, pinagtitinginan sila. Pero hindi naman sila pinagtatawanan. May iba pang ang natutuwa dahil para lang silang mga teenager na gumagala. Hirap na hirap ng asawa ko sa akin kapag may assignment ako. Pareho naming hindi maintindihan ni Kalbo. Nag-aaway tuloy kami. Pero nagkakabati pa rin naman kapag nahalikan na ako. Reklamo ni Rosa habang kumakain sila sa McDo. Natawa naman si Mina. Si Jiro, hindi ko na tinatanong. Kapag nahihirapan ako, tinitigil ko na lang at nagpapalambing sa kanya. Siyempre, hindi rin magpapahuli sa kwento si Lila. Yung asawa ko naman, matalino talaga. Alam nyo naman yon, nakatapos ng education bago maging negosyante. Kaya may tiyaga akong turuan. Namamangha nga ako sa utak niya. Matanda na pero matalino pa rin. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-aaral. Sobrang saya nila palagi at wala silang inaaksayang bawat sandali. Kahihiyan, kalokohan o kalungkutan, magkakasama pa rin silang tatlo. Kahit mga anak nila, sinusuportahan sila sa mga bagay na gusto nilang gawin. Hanggang sa dumating ang araw na makagraduate na sila.
Para silang mga baliw na nag-iiyakan pagkatapos tanggapin ang kanilang mga diploma. Hinayaan na lang sila ng mga asawa nila na nagpahanda na ng celebration pagkatapos nila sa high school. Pero nagulat naman silang tatlo na kailangan may pa-speech sila roon sa party, na para bang dinaig ang nakagraduate ng valedictorian. "Ako nga pala si Rosa," panimula ng kaibigan niya. Halatang nanginginig pero nakangiti. Malakas na pumalakpak ang asawa at mga anak nito. Nagsisipulan pa nga. "Kalmahan niyo mga lalaki, ako lang to. At hindi ko alam kung bakit ako ang nauna ditong magsalita. Pero ito lang ang masasabi ko. Hindi kami magiging ganito kung hindi dahil sa 2 baliw na katabi ko, sa pamilya ko at sa mga sumuporta sa amin. Sa asawa ko na hindi nag-aalalang makahanap ako ng hindi kalbo at mas bata. Salamat. At hinayaan mo ako sa mga bagay na gusto ko. Halika na, tapusin natin itong party na to at makakapaglibang na ako hanggang kaya pa ng balakang at mga tuhod ko." Kinurot nila ni Mina si Rosa. Hindi na nahiya, mukhang nakalimutang may mga bata silang kasama. "Ayun lang po," tugon ni Rosa at malakas na tumawa. "Salamat sa mga anak namin, sa mga asawa namin at sa Diyos. Kasi kahit minsan pasaway kami, binigyan niya kami ng pagkakataon." Nang si Mina nang humawak ng mikropono, agad itong napaiyak. "Pasensya na, naiyak talaga ako kapag masaya." Si Lila nakahawak na sa likod nito, nakahanda sakaling maubo o matumba ang kaibigan niya. "Gusto ko lang magpasalamat," sabi ni Mina, "sa 2 babae na to. Kasi nung panahong wala akong lakas, sila ang pumasan sa akin. Noong nakunan ako, sila ang nagdala sa akin sa ospital. Nung nakipagsapalaran po kami sa Maynila, hindi po ako iniwan ng mga ito. At ngayong nakatayo kami dito, ramdam ko na hindi imposible ang mga pangarap." Tinakpan nito ang mukha. Ayoko na, naiiyak ako." Pero nagpalakpakan pa rin ang mga bisita nila. Sumigaw si Angelo na proud sa sariling ina. Huminga ng malalim si Lila. Binigyan siya ni Marco ng thumbs up. Ang mga anak niya ay kumakaway. Ang 2 best friend niya ay nakatingin sa kanya na parang sinasabing, "Kaya mo yan." Hinawakan ni Lila ang mikropono. "Nako si Lila, at hindi ko akalain na darating ang araw na makakatapos kami sa high school sa ganitong edad at pinapakinggan niyo kami ngayon." Ngumiti siya kahit may luha sa mata. "Alam ninyo, noong bata pa kami, hindi namin naranasan ang mga ganitong bagay. Hindi kami nakapag-high school. Hindi kami nagkaroon ng oportunidad. At minsan akala namin hanggang pangarap na lang ang lahat." Huminga siya ng malalim. "Pero natutunan ko na hindi huli ang lahat. Kahit tumatakbo na ang buhay, pwede ka pa rin humabol. Kahit may mga anak ka na, kahit pagod sa trabaho, kahit nahihiya kami na maraming mas bata sa amin sa classroom. Tiningnan namin ang sarili namin at sinasabing hindi pa kami tapos na abutin ang mga pangarap namin. At higit sa lahat, kung may kasama kang nagmamahal sa'yo, kung may kasama kang sumisigaw kapag inaantok sa klase at tumatawa kapag mali ang sagot mo at yumakayakap kapag bumabagsak ka, magiging posible ang kahit ano." Doon bumigay ang boses ni Lila. "Kaya maraming salamat sa pamilya namin, sa mga anak namin, sa mga asawa namin, at sa 2 babaeng ito na hindi ko lang best friends, kundi pamilya ko na rin." Natigilan ang buong crowd at nagpalakpakan. Maya-maya ay kinunan na sila ng pictures, silang buong pamilya, at nagkatinginan silang tatlo. Naluha muli si Lila nang makita sina Mina at Rosa na naluluhan na rin. Sa sobrang dami nilang pinagdaanan sa kanilang mga buhay, parang hindi pa rin siya makapaniwala na mararanasan nila ang lahat ng kagalakang yon. At kung anong nakamta nila hanggang sa sandaling yon, paulit-ulit nilang ipagpapasalamat sa Diyos ng walang sawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na gaano man karami ang pinagdaanan natin sa buhay, may pagkakataon pa rin tayo para magpatuloy at muling mangarap.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.